ng sentence in Espanyol. So, yan ang ating pattern. Subject, and then the verb haber, past participle, and then everything else, guys, sa dulo na natin nilalagay. Halimbawa, subject, yo. Ano ang tamang conjugation ng haber sa yo? Yan, yo, Tapos, ang verb natin ay llegar, becoming llegado. Yo he llegado. I have arrived a la oficina. Yan. Another example, to. Anong tamang conjugation ng haber sa to? As. As. Llenado. Ibig sabihin, pinuno or nag-fill out. El formulario. You have filled out the form, the formulario. Nosotros hemos preparado el informe. We have prepared the report. So more or less, guys, ganito ang susundan nating pattern pag gagawa na tayo ng mga sentences, which is gagawa tayo ng mga sentences. May mga scenarios tayo na gagawa ninyo ng sentences. So take note natin, guys, yung pattern, ha. Screenshot nyo or take note nyo, and then pupunta na tayo sa susunod na slide. Yan. So following our table, guys, tell something that you have done, learned, or accomplished this year. Halimbawa, so again, guys, ang scenario natin, tell the class about something that you have done, something that you have learned, something that you have accomplished. I guess let's talk about something remarkable, something that you are proud of, no? Hindi mo sasabihin na, ay, nakapaglaba na ako ng damit. Ngayong taon lang. So it has to be something unique, something remarkable, something you're proud of. So I have started a small business. Halimbawa, nakapagsimula ka ng maliit na negosyo. Yo he comenzado or iniciado un negosyo pequeño. Yan. So, yan ang scenario number 1 natin, guys, ha. Tell the class about something that you have learned, you have done, you have accomplished this year. Yan. Something na medyo mahirap-hirap naman or challenging ng kaunti. Kaya nga naging proud ka sa sarili mo, eh. Kasi mahirap yun pero nagawa mo, di ba? Yan. And then tatawagin natin kayo isa-isa to give your example.
Pag hindi kayo makapag-unmute guys, post nyo lang sa Zoom chat natin yung sagot nyo. Sige, Clar. O sige, tapos na siguro, no? Unahin nga natin unahin na natin si She. Parang wala pa naman akong na-accomplish this year. Ano ba? Organizado, mi tiempo mejor. Okay, sí. Perfecto. Renee. Okay, para un salario mas alto. Okay, next natin si Mary Ann. He comprado al nuevo teléfono. Okay, bien. Mark. Inisip ko pa, maestro, kung ano yung accomplishment ko. Anything, accomplishment, anything you have learned, anything you have finished, or nagawa mo na, ang tagal mo nang gustong magawa, finally, nagawa mo this year. Yo he comenzado compartiendo mis conocimientos con nuestros novatos. Okay. Okay, perfecto. How about si Jaira? He ayudado a mi padre a abrir un negosyo este área. Okay, perfecto. How about si Daryl? Yo he casado mi novia el pasado agosto, maestro. Okay, felicidades. Muy bien. Chris. He conseguido un policía de seguros para mi hijo. Okay.
How about si Beverly? Yo he aprendido el idioma español este año, maestro. Okay. Sabi naman ni Bern, yo he hablado español básico. Si Jess naman, he comenzado a renovar la casa de mis padres. Perfecto. Si Rachel naman, he terminado la escuela con honores latinos. Ba? Ayan, muy bien. Meron pa ba? Okay, next scenario tayo. Following our table, tell the class a place or places you have visited so far. Yan. So, sa tagal ng panahon na gusto mong mapuntahan yung lugar na yon, finalmente napuntahan mo na din. Halimbawa, yo he visitado Infanta Quezon. Ako nung nakarang linggo lang maulan pa. Doon lang maulan, no? Pagdating sa Metro Manila, mainit. Pagpapunta doon sa lalo na yung bandang bundok na, yung Little Baguio, mahamog tapos nag-uulan. Pero paglagpas mo doon, mainit na. Hindi na ako tumuloy sa, punta sana ako ng Infanta, yung papunta sa beach doon. Hindi na ako tumuloy, umuulan eh. Hanggang doon lang ako sa may Arco. Sumuwi na ako. Malamig, mahamog. Kahit mga bandang 8:00 na. How about you guys? Tell us about a place. Kahit na yung lang, within Metro Manila lang. Bawa, tagal mo nang gustong makapunta sa saan ba? Ano, may nakikita kang restaurant or kainan sa mga nagba-vlog na gusto mong mapuntahan din. Finalmente, napuntahan mo. Anything like that, guys. Kahit hindi masyadong malayo.
Okay, sige. Pakinggan natin yung mga examples ninyo. Unahin na ulit natin si She. Hemos visitado Tailandia, maestro. Okay, perfecto. ¿Qué tal, Renee? Okay, bien. How about si Mary Ann? Hemos visitado Enchanted Kingdom. Hindi ko pa alam Spanish. Okay. How about si Mark? Yo he visitado Malaysia y espero que mi esposa pueda visitar Japón en el futuro. Okay, bien. How about si Jaira? He visitado muchos lugares turísticos en Bohol. Okay, perfecto. Daryl? Yo he visitado 100 Islands, Bataan y Baguio. Okay, bien. How about si Chris? Yo he visitado y comido Diwata Pares. No delicioso. Okay. How Ayos. about si si Beverly? Hemos visitado Nueva Ecija el pasado mes de abril. Okay, bien. At si meron ba tayong hindi pa natawag na meron namang nagawang sagot? Ito sa chat. Si Rachel sabi niya, hemos estado en Tagaytay Picnic Grove con mi familia. Okay, bien. Sino pa? Sabi ni Bern, he visitado Ilocos Norte el Julio. Malayo pala yun, ano? Kala ko malapit-lapit lang. Lagpas pa pala ng Baguio. Dulo na pala ng Pilipinas yan. Akala ko malapit-lapit lang. Kala ko ang Ilocos, nasa taas lang ng ng Aurora. Dulo na pala. Sabi ni Angel, he visitado y acampado en Tanay Rizal. Saan sa Tanay Rizal, Angel? Donde en Tanay Rizal? Sa Biga nagpunta si Bern. Maraming mga napagkakampingan dyan no? Kailan ba kami dyan? Parang 2 years ago yung Adaraitan. Kami naman doon sa may Lambingan Hills. Marami dyan magagandang campsite. Sino pang may example? Wala na. Sige. Next nating scenario, I guess this is the last. Parang ito din kasi yung kanina no? Yung sa A. Sige. Magano na lang tayo, kunin na lang natin yung quiz number 2 natin, guys. Ang quiz number 2 natin ay translation. Yan. This is going to be, pagka nakuha natin ng tama, guys, 1, 2, 3, 4 pa. Teka lang Wait lang.
Iba pala, hindi yan. Ito pala. Screenshot nyo na lang yan para mapag-practicean nyo. Pero ito yung tama. This is going to be 5 points each kung tama ang translation. Kung may mali, titignan natin. It may be 1 point deduction, 2 points deduction, depende. Pero kung makuha mo lang tama, then you get 5 points. Okay, you may start, guys. This is the second quiz for this topic.
May nagsasagot pa guys. Isa na lang po. Sige. Kunti na lang pa.
Okay, check na natin guys ha. Unahin natin si Beverly. Anong sagot mo Beverly sa numero 1? Wait.
tú has sido amable conmigo. Tú has sido amable Habla conmigo. conmigo. Pwede rin naman guys, imbis na tú has sido, pwede rin naman siyang usted ha sido. And then the same, amable conmigo. Yan. Any questions sa number 1? Maestro, Sige Mark, ikaw muna. kasi, di ba po, matik na po kasi yung niya eh. Yung iba po hindi ko na nilagyan ng to. Okay lang yun, oo. So kung yun lang ang wala, 5 points pa rin yun. Thank you po. Sige. Si Renee. Pwede. 5 points din. Si Mary Ann. Ay, same po dun sa kanya. Thank you. Sige, 5 points din. Tanong pa guys sa number 1. Okay. Number 2, anong sagot ni Chris? Ito, baka perfect tayong lahat dito. Nosotros hemos llegado en el destino. En el destino or a la destinación. Ayan. Oops. Ngayon, kung halimbawa hindi mo lang nalagyan ng nosotros, dumiretso ka na ng hemos llegado a la destinación o en el destino, 5 points pa din yun. Okay. Questions guys sa number 2? Maestro, pwedeng al destino. Al destino, pwede. 5 points pa rin yun kung ganun. Okay, wala nang tanong guys sa numero 2. Paano? Like paano? Hemos, llegamos, ganon? Yun lang ang mali. Sige, 3 points. Okay. Okay, number 3. May tanong ka, Rachel. Sige, numero 3 tayo. Tingnan natin ang sagot ni Daryl. La lluvia ha parado finalmente. Okay. Tama po yung finalmente. Tama. So kung ganito sagot natin guys, eksakto, that's 5 points. Meron bang ibang sagot sa number 3 or merong pagkakaiba? Hindi po ba pasok yung isang niya? Kasi weather pa rin eh. Jober? Paano yung sagot mo? Ano po? Yung sagot ko po ganyan kasi dalawa po yung pinagpipilian ko. Either Jober o Jubia. Pero nalagay ko po Jubia po. Yung isa po kasi weather din. Yung Jover kasi, yun yung verb eh. To rain yun eh. To rain. Ito naman, ito mismo yung rain mismo. Siya, kayang lluvia. Oo nga. Kasi tapos na eh. Tapos na pala. Oo nga, boss. Raines. Apo. So, tama. Okay. Meron bang ibang tanong pa guys sa number 3?
ano? Ano no? O sige, 4 points. Sabi ni Melody, La Lluvia ha parado por fin. O sige, 5 points din yan, Melody. Maestro, yung sa akin po nauna lang yung finalmente. Okay, Finalmente 5 points din yon. Sige po. Thank you. Sige. Okay, number... Nako, kailangan pala nating madalin. May bisita pala tayo, guys. Merong nagre-research from... Nakalimutan ko kung sang school eh. Kung Lasal o ano eh. Basta merong parang nagre-research siya about the Spanish language. So, kakausapin tayo, no? Si Miss Tab tsaka ako ng alas 4. So, tapusin na natin to. I have never ever been to that place. Yo nunca jamás he estado a ese lugar. Yan. Any answer na iba dito sa nasa screen? Binago ko po kasi yung akin, maestro. Nilagay ko sa una yung Paano? Ay, yung setup po kasi ng mga samples natin kanina is Jo. Ang sagot ko po kanina is nunca amas estado. Pero binago ko po, nilagay ko po sa unahan yung Estado nunca jamás, ganon? Ano po, ang ginawa ko po, nunca amas estado en ese lugar. Yung nasa inyo po is nunca amas estado en ese lugar po, no? Sige, pwede na rin yon. Pwede na rin yon. Yung points po kayo. Medyo 5 points na din. Rito. Sige, pwede na din yan. Ibang ano pa guys, ibang variation pa ng sagot. Sabi ni Rene, si Chris pala, nunca jamás sido. O 3 points to, Chris. Si Rene, nunca en ese lugar. O 2 points, Okay. Rene. Melody, nunca he estado en ese lugar. O 5 points yan, Melody. Mary Ann, nunca jamás sido. 3 points. Si Rachel, nunca he sido. 3 points din. Yo he estado, nunca jamás. Oh, 4 points, Beverly. Si Daryl, nunca he estado. 4 points, Daryl. Maestro, yung sa akin po, yung sa alang. Yung sa akin kasi naging N. Tunga pala siya. Sige, pwede yon. 5 points na rin yon, She. Thank you, maestro. And then finalmente, guys, para sa numero 5, I have worked in this company. Yo, o kahit wala na yung yo, trabajado en esta empresa o compañía por 5 años. Yan. Yo he trabajado en esta empresa o en esta compañía por 5 años. Any answer na iba dito sa sagot natin? Durante 5 años, maestro. Sige, yun lang. Kung yun lang yun na iba, 5 points na din. Yun. Kung durante lang. Ibang ano pa? Sagot sa numero 5? Pwede po yung kumpanya po. Pwede, kompanya.
Thank you po. kapalit ng empresa. Um, 4 points. Ibang sagot pa? Sabi ni Beverly, trabajado en esta empresa durante 5 points, Beverly. Tanong pa guys sa number 5. Okay. So sige. Update ko kayo mamaya guys ha, kung kailan yung ating session with our native speaker. Basta ang magiging tanungan natin doon mainly conditional at saka future tense. And then probably, just probably, a little bit, baka isa or dalawang tanong na galing ng dito sa present perfect. No, update ko kayo mamaya. O sige, kung wala na sigurong ibang tanong guys about sa quiz, ya podemos terminar. Hindi ko na kuklose tong Zoom meeting guys kasi papasok yung ating bisita. So, leave na lang kayo. Nos vemos el